Okay, pag-usapan naman natin ngayon kung kailan ginawa yung ating gulong. Kasi kung bibili tayo ng gulong, dapat alam natin kung kailan po siya ginawa. Para malaman natin kung matagal na ba o naka-stock yung gulong na bibilihin natin. So mga kaibigan, sa mga hindi po nakakalam at sa mga nagtatanong tungkol sa expiration o kailan ginawa yung ating gulong, dito nyo po makikita yan mga kaibigan. Ito. Yan. Kita nyo, meron dyan 01 and 24. Ibig sabihin po ng 01 mga kaibigan, ito pong number na to, ito po ay first week ng taon. Ibig sabihin po yan ay January. At ito pong 24, ibig sabihin po yan ay 2024. Ibig sabihin po yung gulong na to mga kaibigan ay ginawa noong January 2024. Kaya dito po mga kaibigan, nagkakaiba po yung number natin dyan. Meron 25, 26, pwede 45, or depende po talaga kung anong weeks yan ginawa. Ibig sabihin to, ginawa po siya nung first week ng January, or dahil nga 1 yan is first week po ng January yan, at 2024 po yan. Ngayon, tignan naman po natin yung ating gulong sa likuran. Ito naman mga kaibigan natin, ito yung gulong natin sa likuran. Nakalagay naman dito ay 02-24. Ibig sabihin yan, second week siya ng January at 2024 siya ginawa. Ayan mga kaibigan na, yan po ang palatandaan natin kung kailan ginawa yung ating gulong. At kung anong letter po ba yung nakalagay dito. So nabanggit ko na rin sa nakaraang video ko na yung ibig sabihin ng letter I is depende po yan kung gaano or ano yung capacity na kayang i-handle ng inyong gulong. Tulad po na letter R, ibig sabihin po niyan, kaya po niyang mag-handle ng 100 km/h na capacity o yung takbo niyan, kayang-kaya po ng ganitong klaseng gulong. Kailan ba tayo dapat naman magpalit ng gulong? Kailangan ba labas na yung ply bago tayo magpalit ng gulong? Meron po talagang iba na sinusunod yung pinaka palatandaan nila dito. Meron po kasi dito na triangle. Hanapin lang po natin mga kaibigan yung triangle, yung triangle na ganun. So sa tapat po niyan mga kaibigan, halos katapat lang yan dito. May makikita po kayo dito na parang humps. Ayan no. Ayan. So medyo madumi lang yan. Ito, yung pinaka humps niyan. Ayan. Kaya kapag po yan, itong goma na to ay dumigit na dito mismo sa pinaka humps na yan o pinaka palatandaan na yan, ibig sabihin po niyan, pwede na po tayo magpalit ng gulong or nagwa-warning na po siya na maaari na po nating palitan yung ating gulong. Lahat po mga kaibigan na lahat ng gulong ay meron po siyang triangle na ganyan. Tandaan natin kung kailan na tayo dapat or pwede na tayo magpalit ng gulong kapag po medyo dumikit na po yan dito. Nagwa-warning na po yan, nilinawin lang na nagwa-warning na po siya na hindi na ganun kaganda at hindi na po ganun ka-safe yung ating gulong. Huwag natin palabasin yung ply bago tayo magpalit ng gulong for safety natin. Ngayon, makikita nyo rin naman dito sa ating gulong kung pag-aaralan nyo mabuti o titignan nyo mabuti, nakalagay din dito yung maximum load capacity. Ibig sabihin po niyan mga kaibigan kung anong KPA o PSI. Ibig sabihin po niyan mga kaibigan kung ano yung load at kung anong PSI na pwede natin gamitin sa ating gulong. Kaya mas maganda alam din po natin yung PSI ng ating gulong. Tulad nito, 33 PSI po ang dapat na ilagay natin dito. Ibig sabihin yung hangin po siya 33 PSI. Kasi po, alam naman natin o alam din ng ibang mga rider na kapag hindi po maganda yung hangin na nilagay natin dito sa ating gulong, ay pwede pong lumakas sa gasolina ang ating gulong. Kasi nga po nahihirapan siyang humatak dahil po malambot yung ating gulong. At so yun lang mga kaibigan, nagbigay lang po tayo ng konting idea sa mga bagong nagbumotor tungkol sa klase ng gulong, ano yung gulong na pwede natin bilhin, or kailan ba tayo dapat magpalit ng gulong. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.